Welcome back ulit. Ngayon i-continue natin mag-install tayo nung Python. So yung na-download natin is Python 3.12. Maaaring ibang version na yung makita nyo by the time na mapanood nyo itong tutorial. Now, bago tayo mag-install niyan, pwede nyo i-check kung meron kayong version ng Python na. Now, itong window na to, i-press nyo lang yung Windows tsaka R para lumabas yung run. Tapos type nyo dito CMD. Click nyo yung OK. May lalabas dyan na command prompt. Now, mula dito, para malaman nyo kung meron kayong Python, i-type nyo lang Python minus V, capital V. So, lalabas dyan kung meron kayong existing Python versions. And yes, pwede kayong mag-install ng iba't ibang Python version. So, another way para i-check is double dash, tapos version, all lowercase. Eho lang yan. Now, may bagong command sa Windows 10 onwards para malaman nyo kung nasaan yung mga installation nyo. Meron tinatawag na where, and then yung application. In this case, Python. Ilista niya dyan kung ano-anong Python ang meron kayo at kung nasaan. Yung equivalent ng which sa Linux. Ayan, nakita natin na wala tayong Python 3.12. So, install natin. Double click lang natin to. Yung run. Tapos ito yung default niya. Pero na naka-check itong add Python to exe to path. Para pag ginamit nyo yun sa command prompt, automatic mahanap niya. Now, sa akin, gusto kong gamitin to for all users. By default kasi nasa current user yan. So, pwede ko siyang i-click yung customize, makita ko lahat to. Tapos, i-check ko lang yung for all users. Kailangan nyo ng admin dyan para magawa yan. Kung wala kayo, pwede na yung kanina. Ito, yung install now. So, click nyo yung next. Ito, i-check ko rin to. Tingnan natin na. Pag chinek mo yan, nag-iba yung location niya. So, ayan. Pag current user, dito niya i-install yung Python. Pag kinlik mo yan, dito niya ilalagay. So, sa akin, tatanggalin ko yung program files. Sa Python 3.12 ko lang siya ilalagay. Okay. Babalik tayo dito. Doon din lang ako nag-i-install ng mga Python. So, gagayahin ko lang dyan. So, yung iba, pwedeng hindi nyo naman i-check yan. Ito lang yung mga importante. Natin yung install. Magtatanong yan. I-click mo lang yung yes. Minsan hihingi yan ng password kung hindi admin yung nakalagin sa PC mo. Pero kung yung kanina na current user, hindi na magtatanong yan. Kaya lang natin mag-install. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung Python launcher. Magandang feature yun yung bagong Python. Lalo na kung marami kayong naka-install na magkakaibang version ng Python. Isasara ko muna pala ito. Bubuksan na lang ulit natin siya pagkatapos mag-install. I-focus ko lang muna yung recording kasi baka matagal to. Ayun. Tapos na yung installation. Close na natin yan.
Pupunta lang ulit tayo sa command prompt. Tingnan natin kung install nga. Python. So yan, nakikita natin 312 na siya. At yan, pag nilist natin yung locations, nakikita natin nasa unahan na siya. Kaya yan yung una. Na nabanggit ko kanina, di ba, merong Py. Yun yung Python launcher. So ito yung PY. Sample na mga gagamitin nyo dyan, -0, ililista niya yung mga Python version na naka-install sa setup mo. So kung gusto mong patakbuhin yung specific version, for example 2.9, so py minus 3.9, ayan, pumasok siya. Ito yung numbers na itatype mo. Pwedeng major and minor lang. Tayo dito, Control Z. Tapos try natin py minus 2.7. Yan, nagana siya. Kung gusto niyo lang ng ibang version ng Python ang tumakbo. Pero by default, ang tatakbo dyan, yung Python 12. Ayan. Yung next, i-install nyo lang yung VS Code. Halos pareho lang ni Python yun. Sundan nyo lang yung prompt. Sa next video natin, explore natin yung mga setup ni VS Code.